Ay di ba yung apo ni Digong, anak ni Pulong, si congressman na ngayon, yung Omar Duterte, pinagmalaki niya yung mga flood control projects daw sa Davao. Wala daw yung problema, walang ghost, walang substandard. Sa ibang lugar daw mayroon, pero sa kanila walang ganyan, hindi daw uso yun. Pero ngayon, pagkasabi nun, binaha ang Davao. Matapos ang pag-ulan, ayan, halos lahat ng area ng Davao baha. Parang kahit kalikasan, kahit ang Diyos hindi kumbinsido kay Omar. Sabay. Taga-DP na ano? Taga-DP. Naanod na taga-DP. DPW. Nanod na. Oy! Asa na akong tao among wala ni? Justisya. Kasi ganahan mo din mag-jet ski, no? Pwede na kaayo. Wala may ghost project. Imbawa na. Hello! Ay, ganahan ko! Kuya! Oh my God! Hawa sa motor! Hallelujah! Mabahaan diri sa simbahan kay perminti luoy ang ato ang mga gamit, perminti mga guba, no? Okay na kay ang mga sakyanan nakabalik na sila og larga kay murag ni baba na gamay ang tubig, no? Pero kaning dinhi sa moa pagitaw niya kay intang so gitaw kayong karen ko gikan na sa sulod sa simbahan pagawas ganina nga wala pa ni nagbaha ang tubig gikan sa dalan pasulod sa simbahan karon nga taas na kayo ang tubig gawas na pod ang iyahang direksyon o nang ang dalan napuno na actually kani gitrabaho naman kaning kanal dinhi ipadak-an man ang mga culvert ani pero nag-overflow lang gyapon. Grabing baha sa Davao City. Sabagay, dati namang binabaha. Kaya lang ito, ang pagkakaiba ngayon, nasa dahig si Omar. Yung apo ni Duterte na congressman na ngayon, yung mataba na apo niya na sinasabing may-ari ng mga maraming branches ng 7-Eleven sa Davao City. Ayan, congressman na yun ngayon. Habang nandun, pinagyayabang niya na wala daw ghost projects ang pamilya nila. Yung father niya, si Pulong ang father niya ama niya wala daw, maayos ang projects ng mga Duterte sa Davao City. Yung flood control projects nila, epektibo yon. Walang substandard, walang ghost, walang multo yung pang-term niyang ginamit. Biglang umulan kagabi. At ngayon, baha halos yung buong Davao City, grabe. So parang nangyari? Parang kahit ang kalikasan, kahit ang Diyos hindi kumbinsido kay Omar. Ayun. Parang katulad din ng nangyari nung naalala nyo yung bago magsona si PBBM. Bago magsona si PBBM, umulan ng malakas. Umulan ng sunod-sunod 3 bagyo, pati habagat. Ngayon, sa sunod na mga ulan na yon, na bagyo na yon, na-expose na grabing baha. Yung Metro Manila, yung Bulacan, yung Pampanga, yung mga baha, talagang pati Cavite, talagang grabe yung baha. Ngayon, ang tanong doon, nakita ngayon ng gobyerno, di ba napakarami ng flood control projects? Sa panahon lang ni PBBM, 450 billion pesos ang flood control projects sa taong 2025. Taong 2025. 450 billion. So, anong epekto? Wala man lamang bang yon? Doon, medyo naging dahilan yon para mag-imbestiga. Ano ba ang epekto ng mga flood control projects na pinunduhan ng pagkalaki-laki? So, tiningnan ngayon. May lumitaw ngayon. Maraming wala. May mga ghost projects pala. At marami, kagagawa pa lang, 1 taon, 2 taon, giba na, sira-sira na. So, nag-trigger ito ngayon. Sa parte ng presidente, imbestigahan. So, nirequire ng presidente yung DPWH na ilabas yung pangalan ng mga lahat ng kontrata, lahat ng contractors ng flood control mula 2022 hanggang 2025. Pinalabas sa DPWH. Nang linabas ng DPWH yon, tiningnan ngayon, alin dyan yung pinakamalalaki. Pumili ngayon sa 450 billion,
yung nakakuha kaagad ng 100 billion, parang ang laki na kaagad, 20% na ba yan? Ang laki. 450 billion ang halaga ng kabuang flood control projects. Tapos 450 billion sa'yo, ay sa 450 billion, sa'yo yung 100 billion, 15 lang yon. Nandiyan na yung St. Gerard, St. Timothy ng mga Diskaya, yung Sunwest at saka High Tone ng mga nila Saldico at ng kapatid niyang si Christopher Ko. O, dyan na yon, yung Wawaw Builders, dyan, naglabasa na ngayon. At dyan na na-expose na grabe palang ghost projects at grabing substandard projects. Kaya parang ang naging ano dito, yung kalikasan nag-intervene. Kung Diyos, divine intervention ang nangyari. Nakita ngayon yung doon sa grabing pagbaha na yon, nakita ngayon yung mga kapalpakan. Yung irregularidad at saka katiwalian sa mga flood control. Ito, nauulit na naman dito sa Davao City. Kasi mayabang si Omar, mayabang ang mga Duterte, pinagmamalaki nila, wala daw ghost project, wala daw substandard project. Maganda ang kanilang mga proyekto. Yung 51 billion daw na yun ni Pulong, imbestigahan daw yun, tingnan daw yun, walang problema. At yung anak ni Pulong Duterte, yung Congressman Omar, nagyabang habang nasa dahig sa The Netherlands. Wala silang multo. Ngayon, pagsalita niya noon, grabe. Actually, kumakalat ngayon sa social media, grabe yung baha sa Davao City. Mga kabunyo, grabe, kita mo talaga. Kaya, sa dami ng pondo na ibinagsak sa Davao City lang, distrito lang ni Pulong, 51 billion in 3 years. Imagine nyo yan, sa isang district lang 51 billion in 3 years. Mapapataas kilay ka. O sige, tingnan yan. Imbestigahan nga yan. Yun na nga yung challenge ni dating Senador Sonny Trillanes kay Mayor Magalong na advisor ngayon ng Independent Commission for Infrastructure. Pakipatingnan sa bading ito. Imbestigahan. 51 billion na mga flood control projects na dun lang sa distrito ni Pulong, First District, ganun kalaki ang pabor. O di dapat na-solve na yung problema ng baha doon kasi 51 billion sa distrito niya lang. Kaya dapat tingnan yun. Makikita yan kapag tiningnan. Kaya pag nakita yan, kasi sobrang yabang ng mga Duterte. Sabi nga ni Omar, walang multo. O sige, tingnan natin, malalaman natin yan kung ano ngang totoo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.